Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan ang pinakamadilim na anino ay nagtatago sa likod ng pinakamaliwanag na ilaw. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Adlawan at ang lason sa likod ng isang perpektong nangngiti. Parang isang panaginip, iyon ang tanging salitang naisip ni Adlawan Palatino habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawang si Bailana mula sa kanilang mesa. Ang ilaw mula sa malaking chandelier ng Villa Esperanza ay tila sumasayaw sa ibabaw ng kanyang mamahaling bestida. Ang bawat ngiti na ipinupukol nito sa mga bisita, ang bawat tawa na kumakawala sa mga labi nito ay musika sa pandinig ni Adlawan. Ito ang kanilang ikalimang anibersaryo. Isang gabi na puno ng karangyaan ng mga kilalang pangalan sa lipunan at ng pagpapatunay na nasa kanya na ang lahat. Isang matagumpay na negosyo, isang marangyang pamumuhay, at higit sa lahat, isang perpektong asawa. Mahal, bulong ni Bailana nang lumapit ito sa kanya. Ang amoy ng pabango nito ay tila isang yakap. Masaya ka ba? Hinawakan ni Adlawan ang kamay nito at hinalikan. Sobra, mahal. Sobrang saya ko dahil sayo. Iyon ang huling perpektong alaala. Ang huling sandali kung kailan ang mundo niya ay buo pa. Makalipas lamang ang 3 oras, ang panaginip ay naging isang bangungot. Nag-iisa si Adlawan sa kanyang opisina. Tinitingnan ang mga papeles para sa susunod na araw nang biglang mag-ingay ang kanyang telepono. Isang ingay na tila pumunit sa katahimikan ng gabi. Nakarehistro ang pangalan ni Yaya Mala, ang matapat nilang kasambahay na nag-aalaga sa kanyang ina. "Hello, Yaya," sagot niya. Medyo naaalimpungatan pa sa alak na ininom. "Sir Adlawan." Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pagkasindak. "Sir, si Ma'am Gunita, isinugod po namin sa ospital. Hindi po humihinga ng maayos." Isang iglap na wala ang lahat ng epekto ng alak sa kanyang sistema. Napalitan ito ng isang matinding kaba na tila yelo na gumapang sa kanyang mga ugat. "Ano? Anong nangyari? Papunta na ako." Hindi na niya naisip na magpalit ng damit. Ang suot niyang mamahaling suit mula sa piging kanina ay siya pa ring suot niya habang tila pinalilipad niya ang kanyang sasakyan sa mga kalsada ng Maynila. Ang tanging laman ng isip niya ay ang kanyang ina, ang nag-iisang ilaw ng kanilang tahanan bago pa man dumating si Bailana. Pagdating niya sa Azotea Medical Center, sinalubong siya ng umiiyak na si Yaya Mala. "Sir, nasa emergency room po." Bigla na lang po siyang nanikip ang dibdib. Habang kausap niya ang doktor, nalaman niyang stable na ang kanyang ina pero kailangan itong ilipat sa isang private room para maobserbahan. Si Bailana ay naroon na rin. Ang mukha ay puno ng pag-aalala habang yakap-yakap siya. "Mahal, anong nangyari kay Mommy?" Tanong nito, ang mga mata ay namumula. Hindi pa nila sigurado, pero kailangan siyang bantayan. Sagot ni Adlawan, ang puso niya ay bahagyang kumalma dahil sa presensya ng asawa. Kahit sa gitna ng kaguluhan, naroon si Bailana para sa kanya. Ilang oras ang lumipas. Dinala si Ginang Gunita sa isang VIP room. Dahil sa pagod, sinabihan ni Adlawan si Bailana at Yaya Mala na umuwi na muna para makapagpahinga. Siya na ang magbabantay, ngunit nagpumilit si Bailana na manatili. "Hindi kita iiwan, mahal. Hindi natin iiwan si Mommy," sabi nito sa kanya, na lalong nagpatatag sa paniniwala ni Adlawan na pinakasalan niya ang pinakamabuting babae sa mundo. Kinailangan lang niyang lumabas saglit para kausapin ang hepe ng accounting ng kanyang kumpanya sa telepono.
Isang mahalagang transaksyon ang kailangan niyang aprubahan. Humanap siya ng tahimik na sulok sa hallway, hindi malayo sa kwarto ng ina. Pagkatapos ng halos 10 minutong tawag, bumalik siya. Ngunit sa kanyang paglapit sa pinto, na bahagyang nakaawang, may isang imahe siyang nakita na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Nakatayo si Bailana sa tabi ng kama, nakatalikod sa pinto. Tahimik, walang imik. Ang kanyang ina ay mahimbing na natutulog. May isang IV line na nakakabit sa kanyang braso. Ngunit hindi iyon ang nakapagpakilabot kay Adlawan. Nakita niya ang paggalaw ng kanyang asawa. Dahan-dahan, may kinuha ito mula sa kanyang Hermes na bag. Isang maliit na hiringgilya. Sa ilalim ng dim na ilaw ng kwarto, kitang-kita niya ang manipis na karayom at ang maliit na laman nitong likido. Walang pag-aalala sa mukha ni Bailana. Walang pag-aalinlangan. Ang mukha na kanina lang ay puno ng luha at pag-aalala ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Isang klase ng lamig na ngayon lang niya nakita. Itinaas ni Bailana ang hiringgilya. Maingat. Dahan-dahan. Itinutok nito ang karayom sa maliit na port ng IV line ng kanyang ina. Sa isang segundo, ang utak ni Adlawan ay ayaw tanggapin ang nakikita ng kanyang mga mata. Imposible. Baka gamot iyon. Baka. Ngunit sinabi ng doktor na wala nang ibang gamot na ibibigay hanggang bukas ng umaga. At ang ekspresyon sa mukha ni Bailana, iyon ang ekspresyon ng isang taong may gagawing isang bagay na tiyak at pinal. Isang mababang ungol ang kumawala sa lalamunan ni Adlawan. Isang tunog ng hayop na nasasaktan at nagagalit. Sa isang malakas na sikad, binuksan niya ang pinto. Ang tunog ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng ospital. Gulat na napalingon si Bailana, ngunit huli na ang lahat. Tila isang kidlat na dumamba si Adlawan. Hinablot niya ang kamay nito bago pa man maitusok ang karayom. "Anong ginagawa mo?" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Ang hawak niya sa pulsuhan nito ay mahigpit na tila bakal. Ang hiringgilya ay nahulog sa sahig, nabasag at kumalat ang laman nito. Ngunit ang mas nakapangilabot ay ang pagbabago sa mukha ni Bailana. Sa isang iglap, ang malamig na maskara ay nawala. Napalitan ito ng matinding takot. Ang mga luhang biglang bumalong sa kanyang mga mata. Nagsimula itong magpumiglas. "Adlawan, bitiwan mo ako. Nasasaktan ako." Pumasok ang mga nurse na naalarma sa ingay. Nakita nila ang eksena. Isang lalaking tila galit na hawak ang isang babaeng umiiyak at takot na takot. Sumigaw si Bailana sa kanila. Ang boses ay puno ng pagkasindak. "Tulungan niyo ako. Nawawala sa sarili ang asawa ko." Ang sigaw ni Bailana ay tila isang punyal na itinarak sa tainga ng lahat. Para kay Adlawan, iyon ang tunog ng pinakamatinding pagtataksil. Para sa mga nurse at gwardiyang rumesponde, iyon ang sigaw ng isang babaeng nangangailangan ng saklolo. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok at sa pilitang ipinaghiwalay si Adlawan mula kay Bailana. Nagpumigla siya, hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil hindi niya matanggap ang nangyayari. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa asawa na ngayon ay humihikbi sa sulok, yakap-yakap ng isang nurse. "Hindi niyo naiintindihan," sigaw ni Adlawan. Ang boses niya ay nagpapahiwatig ng desperasyon. "May ituturok siya sa nanay ko, isang lason." Pero walang naniwala sa kanya. Ang nakikita lang nila ay isang lalaking makisig na nagwawala at isang babaeng tila isang basang sisiw sa takot. Ang basag na hiringgilya sa sahig ay mabilis na winalis ng isang janitor at kasama noon nawala ang nag-iisang ebidensya niya. Dinala sila sa maliit na security office ng ospital. Si Adlawan ay pinaupo sa isang upuan habang si Bailana naman ay binigyan ng isang basong tubig ng isang staff. Ang bawat paghikbi nito
Ang bawat panginginig ng balikat ay tila isang perpektong pag-arte na nagpinta kay Adlawan bilang isang halimaw. Mr. Palatino, simula ng hepe ng seguridad, isang lalaking may malaking tiyan at seryosong mukha. Maari niyo po bang ipaliwanag kung anong nangyari? Bago pa man makasagot si Adlawan, inunahan na siya ni Bailana. Basag ang boses nito, ngunit malinaw ang bawat salita. Gusto ko lang pong tulungan si Mommy. May dala po akong herbal vitamins. Galing pa po iyon sa isang manggagamot sa probinsya. Sabi po niya, makakatulong daw iyon para lumakas si Mommy. Tumingin siya kay Adlawan. Ang mga mata ay puno ng luha. Pero pagod na pagod si Adlawan. Stress na stress dahil sa nangyari kay Mommy. Nang makita niya ang hiringgilya, nagdilim ang paningin niya. Akala niya kung ano na. Hindi ko siya sinisisi. Alam kong mahal na mahal niya lang ang nanay niya. Perpekto. Isang obra maestra ng kasinungalingan. Inako pa nito ang sisi sa isang paraan na lalong nagmukhang masama si Adlawan. Siya ang biktima na umuunawa. At si Adlawan, ang lalaking nawala sa kontrol. Hindi totoo yan. Git ni Adlawan, tumayo siya, ngunit agad ding pinigilan ng isang gwardiya. Nakita ko ang mukha mo, Bailana. Malamig, walang emosyon, para kang papatay ng isang tao. Adlawan, tama na. Umiiyak na pakiusap ni Bailana. Huwag mong gawin ito sa sarili mo, sa atin. Tumingin si Adlawan sa paligid. Sa mukha ng hepe ng seguridad, sa mga nurse na nakikinig, nakita niya ang hatol. Hindi galit, kundi awa. Awa para sa isang mayamang lalaki na hindi matanggap ang pagkakasakit ng ina, kaya't naghahanap ng mapagbibintangan. Awa para sa isang babaeng martir na asawa. Naramdaman ni Adlawan ang isang malamig na pader sa kanyang paligid. Siya ay nag-iisa. Ang kanyang katotohanan ay walang silbi sa harap ng perpektong pag-arte ni Bailana. Pagkatapos ng ilang sandali, pinayuhan sila ng ospital na umuwi na lang muna at magpalamig ng ulo. Siniguro nilang babantayan nila ng maigisigi ng gunita. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nauna si Bailana. Si Adlawan naman ay nanatiling nakatayo, tila nawalan ng lakas. Ang galit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nakabibinging pagkabigo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Yaya Mala. Ang mga mata ng matanda ay namumugto at puno ng takot. Sir, bulong nito, palingalinga sa paligid. Yaya, nakita mo ba? Naniwala ka ba sa kanya? Tanong ni Adlawan. Ang boses ay halos magmakaawa. Umiling si Yaya Mala. Lumapit pa ito ng kaunti. Tinitiyak na walang ibang makakarinig. Sir, matagal ko nang napapansin, may kakaiba sa mga gamot na pinapainom niya kay Ma'am Gunita. Biglang nagkaroon ng focus ang naguguluhang isip ni Adlawan. Anong ibig mong sabihin, Yaya? Yung mga tsaa po na taudok, palagi niyang sinasabi na pampalakas. Pero napapansin ko, sa tuwing iinumin iyon ni Ma'am, kinabukasan ay mas lalo siyang nanghihina. Ayoko lang po magsalita dati dahil natatakot po ako sa kanya, sir. Ang mga salita ni Yaya Mala ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto ng katotohanan na matagal nang nakasara sa isip ni Adlawan. Ang dahan-dahang panghihina ng kanyang ina sa loob ng mga taon, ang mga biglaang pagkahilo, ang lahat ng yun ay isinisi niya sa katandaan. Hindi niya kailanman inisip na hindi na niya natapos ang kanyang iniisip. Isang matigas na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mr. Palatino, napalingon si Adlawan, isang lalaking naka-Amerikana ang nakatayo sa di kalayuan, may dalang isang leather briefcase. Sa likod nito, nakatayo si Bailana, ang mukha ay nakayuko na, tila siya ang biktima sa buong sitwasyon. Sino ka? Tanong ni Adlawan. Ako si Attorney DeMarco, abogado ni Mrs. Palatino. Sagot ng lalaki, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon.
Naglakad ito palapit at may iniabot na isang folder kay Adlawan. Pasensya na sa abala, pero pinapakiusapan ka ng kliyente ko na basahin at unawain yan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Adlawan ang folder. Sa loob, nakita niya ang isang dokumento na may selyo ng korte. Nakasulat sa itaas ang mga salitang hindi niya aakalaing mababasa niya sa buong buhay niya. Temporary Restraining Order. Ipinagbabawal sa kanya, kay Adlawan Palatino, na lumapit sa kanyang asawang si Bailana Palatino sa distansyang hindi bababa sa 100 miro dahil sa banta ng domestic abuse. Itinaas ni Adlawan ang kanyang tingin mula sa papel. Nakita niya ang mga mata ni Bailana. Sa isang saglit na wala ang pagkukunwaring lungkot dito, nakita niya ang isang kislap ng tagumpay. Nagsimula na ang kasinungalingan. At sa unang yugto ng laban, siya ang talunan. Ang papel na hawak ni Adlawan ay tila mas mabigat pa sa ginto. Isang sandata na ginamit ng sarili niyang asawa para itulak siya palayo, para patahimikin siya. Ang Temporary Restraining Order. Isang biro. Isang napakasakit na biro. Ang pag-uwi niya ay isang pagtakas. Mula sa ospital, kinailangan niyang dumaan sa likod para iwasan ang mga reporter at cameraman na tila mga buwitreng nakaamoy ng sariwang laman. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Hindi ang tungkol sa tangkang pagpatay, kundi ang bersyon ni Bailana. Ang kwento ng isang bilyonaryong asawa na nawala sa katinuan dahil sa pag-aalala sa ina. At ang martir na asawang nasaktan sa gitna ng lahat. Pagpasok niya sa dambuhalang pinto ng Villa Esperanza, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulaklak mula sa anibersaryo nila ay nagsisimula ng malanta sa mga florera. Ang mga konfeti ay nananatili pa sa sahig sa ilang sulok. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang tagumpay at kaligayahan ay isa na ngayong malamig na museo ng mga kasinungalingan. Binuksan niya ang telebisyon at naroon si Bailana. Eksklusibong panayam. Umiiyak. Ang mukha ay puno ng kalungkutan habang sinasabi niya sa buong mundo kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa at biyenan at kung paano niya ipagdarasal ang mabilis na paggaling ni Adlawan mula sa matinding pagsubok na ito. Isang malutong na mura ang kumawala sa bibig ni Adlawan. Sa isang iglap ng galit, kinuha niya ang isang babasaging palamuti sa mesa at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng pagkabasag nito ay umaling-awngaw sa buong kabahayan, ngunit hindi nito kayang daigin ang ingay ng pagkawasak sa loob ng kanyang puso. Nang kumalma siya, isang bagay lang ang naging malinaw sa kanya. Hindi niya hahayaang manalo si Bailana. Hindi niya hahayaang mapahamak ang kanyang ina. Kung gusto ni Bailana ng digmaan, ibibigay niya ito. Pero bago iyon, kailangan niyang siguruhin ang kaligtasan ng reyna sa kwentong ito, ang kanyang ina. Kinabukasan, habang si Ginang Gunita ay nananatili sa ospital, sinimulan ni Adlawan ang paghahanap ng pinakamagaling na physical therapist sa buong bansa. Isang taong hindi lang mag-aalaga, kundi magiging mata at tainga niya sa loob ng kwarto ng ina. Isang taong hindi masisilaw sa pera o matatakot sa kapangyarihan ni Bailana. Ilang aplikante ang dumating sa Villa. Esperanza para sa panayam. Ang una ay isang babaeng mas abala sa paghanga sa mga mamahaling gamit sa bahay kaysa sa pagtingin sa medical records ni Ginang Gunita. Ang pangalawa ay isang lalaking masyadong teknikal, walang bakas ng malasakit sa kanyang mga salita, walang pumasa sa matalas, at ngayong puno ng pagdududang mga mata ni Adlawan. Nawawalan na siya ng pag-asa nang dumating ang huling aplikante. Simple lang ang suot nito, isang puting blusa at itim na slacks. Walang alahas at ang buhok ay nakatali lang ng simple. Pero sa unang tingin pa lang, may kakaiba sa kanya. Magandang hapon po, Mr. Palatino. Ako po si Luningning Reyes. Ang boses niya ay mahinahon,
Ngunit ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa kanya, walang takot, walang paghanga. Tanging profesionalismo. Maupo ka, malamig na sabi ni Adlawan. Iniabot ang folder na naglalaman ng kasaysayang medikal ng kanyang ina. Tahimik na binasa ni Luningning ang bawat pahina. Ang kanyang mukha ay seryoso, bawat detalye ay kanyang sinusuri. Hindi siya nagambala sa katahimikan o sa bigat ng atmosfera sa loob ng malaking silid. Mabigat ang kaso ng nanay niyo, sir, sabi niya pagkatapos ng ilang minuto. Isinara ang folder. Ang kanyang paggagalaw at pagsasalita ay apektado. Kakailanganin niya ng intensibong therapy araw-araw at higit sa lahat, isang positibong kapaligiran. Kaya mo ba? Diretsong tanong ni Adlawan. Sinusubok siya. Hindi ito natinag. Tumingin ito muli sa kanya at sa pagkakataong yon, nakita ni Adlawan ang isang kislap ng determinasyon sa mga mata nito. Ang tanong po, sir, ay hindi kung kaya ko. Ang tanong ay kung handa ang pamilya na magtulungan para sa kanya. Ang paggagaling ay hindi lang trabaho ng therapist. Trabaho po ito ng lahat. Nagulat si Adlawan sa sagot nito. Ito ang unang taong hindi lang basta nagsabing oo sa kanya. May katapangan itong magbigay ng kondisyon. Naramdaman ni Adlawan na marahil ito na ang taong hinahanap niya. Ngunit kailangan niyang makasiguro. Alam mo ba kung anong klaseng pamilya ang pinapasok mo, Miss Reyes? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng panunuya. Baka gusto mo munang manood ng balita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. Isang nga nangiting hindi nangiinsulto, kundi puno ng pangunawa. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan ninyo, sir. At hindi ko po iyon trabaho. Pero ang alam ko, kailangan ng nanay ninyo ng isang taong lalaban para sa kanya. At yun po ang trabaho ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader ng galit at pagdududa na itinayo ni Adlawan sa kanyang paligid. Isang taong lalaban para sa kanya. Iyon mismo ang kailangan niya. Iyon mismo ang kailangan ng kanyang ina. Tanggap ka na, mabilis niyang sabi, bago pa magbago ang isip niya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang maliit na sinag ng liwanag ang pumasok sa madilim na mundo ni Adlawan. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, isang anino ang biglang tumakip dito. Bumukas ang pinto ng sala. Pumasok si Bailana, hindi na umiiyak, hindi na mukhang kaawa-awa. Nakasuot ito ng isang eleganteng damit. Ang tindig ay puno ng kumpiyansa at sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si Attorney DeMarco. Adlawan, mahal, sabi ni Bailana. Ang boses ay matamis, ngunit may himig ng pagbabanta. Umuwi na ako. May karapatan akong manirahan sa pamamahay na ito at may karapatan akong alagaan ang aking biyenan. Ang mga mata ni Bailana ay lumipat mula kay Adlawan patungo kay Luningning. Tinitimbang ito mula ulo hanggang paa. Ang matamis na ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata na ngayon ay kasing lamig ng yelo. Nagsimula na ang laban para sa teritoryo sa loob mismo ng Villa Esperanza. Ang unang araw ni Luningning sa Villa Esperanza ay parang pagpasok sa isang magandang hawla na gawa sa ginto. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, mga pinturang likha ng mga pambansang alagad ng sining, mga muebles na inukit mula sa pinakamamahaling kahoy, mga bintanang salamin na sumasalamin sa malawak at perpektong hardin. Ngunit sa likod ng lahat ng ganda, may isang lamig na gumagapang sa hangin. Isang tensyon na halos nahihipo niya. Ang reyna ng kahariang ito ay si Bailana Palatino. Sinalubong siya nito ng isang ngangiting kasing perpekto ng mga porselana sa kanyang kabinet. Ngunit ang mga mata nito ay hindi ngumingiti. Sinusuri siya nito mula ulo hanggang paa. Tila isang mangangalakal na tinitingnan ang kalidad ng isang alipin. Welcome to our home, Luningning, sabi nito. Ang boses ay matamis na parang puloot. I trust that you will take good care of my mommy.
Ang pagdidiin sa salitang may ay malinaw. Isang pag-aari, isang babala. Pagpasok niya sa silid ni Ginang Gunita, doon lang niya naramdaman ang tunay na layunin niya. Ang matandang babae ay nakahiga sa kama. Ang mga mata ay nakapikit. Ang paghinga ay mababaw. Sa kabila ng kaguluhan sa labas, dito sa silid na ito, naroon ang kapayapaan. At naroon din ang kanyang pasyente. Sinimulan niya ang kanyang trabaho. Dahan-dahan, sinuri niya ang bawat kaso-kasuan ni Ginang Gunita. Ginagalaw ang mga braso at binti nito sa isang serye ng mga banayad na ehersisyo. Habang ginagawa niya ito, ang kanyang mga daliri na sanay sa pagdetect ng kahit anong abnormalidad ay may naramdamang kakaiba. Ang pagkasayang ng mga kalamnan nito, ang muscle atrophy, ay mas mabilis kaysa sa inaasahan para sa isang pasyenteng nasa ganitong kondisyon. Hindi ito tugma sa nakasulat sa medical chart. Habang inaayos niya ang kumot nito, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim na bahagi ng braso nito, malapit sa siko, may mga maliliit na pasa, halos kulay dilaw na. Senyales na lumana ang mga ito at nakatago sa lugar na hindi madaling makita. Hindi ito mga pasa mula sa pagkakahiga. Iba ito. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, bumukas ang pinto. Pumasok si Bailana. May dalang isang mamahaling essential oil diffuser. Umalingasaw sa silid ang isang kakaibang amoy. Hindi lavender, hindi menta. Isang amoy na tila pinaghalong lupa at matamis na bulaklak. Para naman maging relaxing ang amoy sa kwarto ni Mami Mi, nakangiting sabi ni Bailana, isinaksak ang diffuser sa isang sulok. Isang espesyal na herbal blend. Pampakalma raw. Ngumiti lang si Luningning, ngunit nagrehistro sa utak niya ang amoy. Pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman niyang bahagyang kumikirot ang kanyang ulo. Isang maliit na pagkahilo na agad din namang nawala. Ngunit sapat na iyon para magtanim ng isa na namang binhi ng pagdududa sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang naghahanda siya ng pagkain para kay Ginang Gunita sa kusina, nilapitan siya ni Yaya Mala. Ang matanda ay tila laging ninenerbiyos. Ang mga mata ay palaging palingalinga. Miss Luningning, kamusta po si Ma'am? Pabulong na tanong nito. Mabuti naman po siya, Yaya. Pero kailangan po ng tuloy-tuloy na therapy. Sagot niya. Nagpa siya siyang subukan ang kanyang hinala. Yaya, bukod po sa mga gamot na galing sa doktor, may iba pa po bang pinapainom kay Ma'am Gunita? Biglang namutla ang matanda. Tumingin ito sa paligid bago sumagot. Yung tsaa po, yung herbal tea na si Ma'am Bailana lang po ang gumagawa. Lagi po ba siyang umiinom noon? Tumango si Yaya Mala. Ang boses ay halos hindi na marinig. Gabi-gabi po. Sabi ni Ma'am Bailana, sikreto daw pong reseta ng pamilya nila para sa mahabang buhay. Pero napapansin ko po, Miss Luningning, sa tuwing iinumin yun ni Ma'am Gunita, kinabukasan, mas matamlay siya, mas mahina. Ang mga salita ni Yaya Mala, ang kumpirmasyong hinihintay ni Luningning. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mabilis na panghihina, ang mga pasa, ang kakaibang amoy sa silid. May mali. Isang bagay na lubhang mali. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Luningning na may nakamasid sa kanila. Mula sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Adlawan Palatino. Ang gwapo nitong mukha ay gusot, ang mga mata ay malalim. Tila pasan ang buong mundo. Hindi ito ang halimaw na ipininta ng media. Isa itong lalaking nasasaktan. Naglakad ito palapit, hindi sa kanila, kundi papunta sa silid ng ina. Sumilip ito mula sa nakaawang na pinto bago lumingon kay Luningning. Anong lagay niya? Tanong nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Hindi ito nagtanong ng kailan siya gagaling. Ang tanong nito ay tiyak. May pagbabago ba sa range of motion niya kumpara kahapon sa kanyang paghinga? Naunawaan ni Luningning na ang lalaking ito ay matalino at mapagmatyag.
Sa kabila ng lahat, ang pag-aalala nito para sa ina ay totoo. Dito niya naramdaman kung kanino siya dapat maging tapat. Kinagabihan, pagkatapos ng kanyang trabaho, habang si Bailana ay abala sa isang tawag sa telepono sa hardin, sinenyasan siya ni Yaya Mala. Miss, ngayon na, bulong nito. Mabilis na pumasok si Luningning sa kusina. Itinuro ni Yaya Mala ang isang porselanang takure na nakapatong sa counter. Ang takure na pinaggamitan ni Bailana para sa sikretong tsaa. May kaunti pang natira sa ilalim. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Pwede siyang mawalan ng lisensya. Pwede siyang idemanda. Ngunit nang maalala niya ang mga pasa sa braso ni Ginang Gunita at ang desperasyon sa mga mata ni Adlawan, nawala ang lahat ng kanyang takot. Maingat, kumuha siya ng isang maliit at malinis na bote mula sa kanyang bag. Ibinuhos niya ang natitirang likido sa loob nito. Tinitiyak na walang matatapon. Itinago niya ito nang mabilis sa lalim ng kanyang bag. Ang puso niya ay kumakarera. Hawak na niya ang ebidensya. Kailangan na lang niyang malaman kung anong uri ng lason ang laman nito. Ang mga salita ni Yaya Mala ay parang mga multo na bumubulong sa isipan ni Adlawan. Natatakot po ako sa kanya, sir. Isang matandang babae na nagsilbi sa pamilya niya ng 3 dekada ay natatakot sa sarili niyang asawa. Paano siya naging ganito kabulag? Sa loob ng 5 taon, nilagay niya si Bailana sa isang pedestal. Ang bawat salita nito ay ebanghelyo, ang bawat ngiti ay kabanalan. Ipinagtanggol niya ito laban sa mga kaibigan, sa mga kasosyo sa negosyo, kahit sa sarili niyang ina noong minsan itong nagpahayag ng bahagyang pag-aalinlangan. Pinili niya si Bailana, paulit-ulit. Ngayon, ang pedestal na yon ay gumuho, at sa ilalim nito, nakita niya ang isang hukay na puno ng mga ahas. Isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Marco, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid, ang taong tinalikuran niya dahil kay Bailana. Laso ng babaeng yan, Dlao. Sabi sa kanya ni Marco 1 linggo bago ang kasal nila. Gising! Hindi mo siya kilala. Ang sagot ni Adlawan noon, inggit ka lang. Iyon ang huli nilang pag-uusap. Ngayon, habang hawak ang telepono, naramdaman ni Adlawan ang bigat ng 5 taon ng katahimikan. Kinain niya ang lahat ng kanyang orgulyo, ang lahat ng kanyang yabang, at pinindot ang numero ni Marco. 2 ring lang, sumagot ito. O, ang boses ay magaspang, halatang nagulat. Marco, simula ni Adlawan, ang sarili niyang boses ay tila banyaga. Kailangan ko ng tulong mo. Isang mahabang katahimikan. Inaasahan na ni Adlawan na ibababa nito ang telepono. Ngunit sa halip, isang malalim na buntong hininga ang nariinig niya. Saan? Nagkita sila sa isang maliit na bar sa Quezon City, malayo sa mga sosyal na lugar na madalas puntahan na ni Adlawan. Amoy serbesa at yosi ang lugar. Ito ang mundo ni Marco. Ang mundong tinalikuran ni Adlawan. Umupo si Marco sa harap niya, hindi man lang ngumiti. 5 taon, Adlawan. Ngayon mo lang ako naalala? Patawarin mo ako, Marco. Sabi ni Adlawan, walang paligoy-ligoy. Tama ka. Tama ka sa lahat. Nakita ni Adlawan ang pagbabago sa mukha ng kaibigan. Ang galit ay napalitan ng pag-aalala. Anong nangyari? Ikinuwento ni Adlawan ang lahat. Ang insidente sa ospital, ang restraining order, ang mga hinala ni Yaya Mala. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang awa sa mga mata ni Marco. Hindi ang awang nakita niya sa ospital, kundi totoong awa para sa isang kaibigang naligaw ng landas. Clara, sabi ni Marco pagkatapos ng mahabang katahimikan. Napatingin si Adlawan. Si Clara ang babaeng minahal niya bago si Bailana. Ang babaeng bigla na lang nawala. Sinubukan kanyang balaan. Pagpapatuloy ni Marco. Sinabi niya sa akin na si Bailana ay hindi lang basta ambisyosa. Sabi niya,
May mga koneksyon daw ito sa mga taong kayang gumawa ng kahit ano para sa pera. Pinag-imbestigahan niya si Bailana. Nalaman niyang galing ito sa isang pamilyang baon sa utang at may kasaysayan ng panloloko. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong ni Adlawan. Ang puso ay parang pinipiga. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Marco. Sinubukan niya, pero inunahan siya ni Bailana. Naaalala mo ba yung scandal na pumutok na si Clara daw ay nag-leak ng company secret sa kalaban na ginagamit ka lang niya para sa pera? Tumango si Adlawan. Ang alaala ay isang mapait na lason. Gawa-gawa lang lahat ni Bailana yon, sabi ni Marco. Nagtanim siya ng ebidensya. Ginamit niya ang isang empleyado para palabasin na si Clara ang may kasalanan. Pinalabas niyang siya ang biktima, ang babaeng nasasaktan, dahil niloloko ang lalaking mahal niya. At ikaw? Naniwala ka. Itinaboy mo si Clara nang walang anumang tanong. Winasak mo siya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Adlawan ang pagbagsak ng huling pader ng kanyang pagtatanggol sa sarili. Ang pattern. Ito ang parehong pattern na ginagamit ni Bailana ngayon. Ang paggawa ng kasinungalingan, ang pag-arte bilang biktima, at ang paghihiwalay sa kanya mula sa mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Hindi lang siya naging biktima ni Bailana. Naging kasangkapan din siya nito sa paninira ng buhay ng ibang tao. Ang pagsisisi ay tila isang alon na lalamon sa kanya ng buo. Nagpaalam siya kay Marco na may bagong bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang galit para kay Bailana, kundi galit din sa sarili. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, umupo lang siya roon ng matagal, nakatingin sa kawalan. Ang utak niya ay puno ng mga paano kung nakinig siya, paano kung nagtiwala siya sa mga taong mas matagal na niyang kilala. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula sa isang address na hindi niya kilala. Isang serye lang ng mga numero at letra. Walang subject, walang laman. Maliban sa isang attachment, isang audio file. Dahil sa kaba, ikinonekta niya ang telepono sa sound system ng sasakyan at pinindot ang play. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa loob ng sasakyan. Boses ni Bailana, pero mas bata, mas matinis, at puno ng kamandag. Layuan mo si Adlawan kung ayaw mong pagsisihan ng araw na isinilang ka. Pagkatapos ay isa pang boses, umiiyak. Boses ni Clara, wala akong ginagawang masama. At ang huling salita ay mula kay Bailana. Malamig at tiyak, isang pangako, isang sumpa. Wala pa, pero sisiguraduhin kong magkakaroon. Pinatay ni Adlawan ang makina. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isang pusong hindi na dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa nag-aalab na pagnanais para sa katarungan. Ang audio recording ay paulit-ulit na tumutugtog sa isipan ni Adlawan habang binabaybay niya ang daan pauwi. Ang bawat salita ni Bailana ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hindi lang pala siya ang biktima. Marami na itong sinirang buhay. Gaano pa karami ang hindi niya alam. Pagdating niya sa Villa Esperanza, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Nang paakyat na siya sa kanyang silid, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Luningning Reyes. Sir Adlawan, kailangan po tayong mag-usap. Agad. Huwag po sa loob ng bahay. Isang kaba ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Ang simpleng mensahe ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Mabilis siyang nag-reply. Saan? Sa parking lot ng St. Andrew's Church. 10 minuto. Hindi na siya nag-atubili. Tahimik siyang lumabas muli ng bahay. Tinitiyak na hindi siya makikita o maririnig ni Bailana. Bawat hakbang niya ay puno ng pag-iingat na para bang siya ay isang estranghero sa sarili niyang pamamahay.
Naroon na si Luningning sa loob ng kanyang maliit na kotse nang dumating si Adlawan. Pumarada siya sa tabi nito at lumipat sa passenger seat ng sasakyan ng dalaga. Ang loob ng kotse ay maliit at simple. Isang malaking pagkakaiba sa marangyang mundo ni Adlawan. "Anong meron, Miss Reyes?" tanong niya. Hindi na makapaghintay. Walang imik na kinuha ni Luningning ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kamay na iniabot nito sa kanya. "Dumating na po ang resulta, sir." Binuksan ni Adlawan ang envelope. Sa loob, isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang laboratorio. Ang mga salita ay teknikal at puno ng mga scientific terms. Ngunit sa dulo, sa ilalim ng heading na Findings, isang pangalan ang nakasulat na nagpatigil sa kanyang paghinga. Datura Metel. Ang lokal na pangalan nito, ayon sa report, ay Talampunay. "Ano to?" tanong niya. Kahit na nagsisimula na nang mag-sink in sa kanya ang isang karumal-dumal na katotohanan. "Isang halaman po iyan na matatatagpuan sa Mindanao," paliwanag ni Luningning. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ang katas po nito, kapag ibinigay sa napakaliit na dosis sa loob ng mahabang panahon, ay hindi agad nakamamatay. Pero dahan-dahan itong sinisira ang nervous system at ang mga internal organs. Ang mga sintomas, panghihina, pagkahilo, pagkalito, paninikip ng dibdib. Mga sintomas na madaling mapagkamalang senyales lang ng katandaan. Binitawan ni Adlawan ang papel, tila nawalan ng hangin sa loob ng sasakyan. Ang bawat salitang binitiwan ni Luningning ay isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng kanyang mundo. Ang insidente sa ospital, hindi yun ang simula. Iyon na pala ang katapusan. Ang huling hakbang sa isang plano ng pagpatay na tumagal ng maraming taon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, matingkad at masakit. Isang gabi, mga 2 taon na ang nakalipas. Nakaupo sila sa sala, si Adlawan, ang kanyang ina, at si Bailana. Kakahatid lang ni Bailana ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Ginang Gunita. "Napakaswerte ko talaga sa iyo, Lana," sabi noon ng kanyang ina. Ang nangiti ay abot tainga. "Napakamaalaga mong manugang." At ang sagot niya ni Adlawan, yumakap siya sa balikat ni Bailana at buong pagmamalaking sinabi, "Siyempre naman, ma, the best ang asawa ko." Naalala niya ang nangiti ni Bailana noon. Isang nangiti ng pasasalamat, isang nangiting mapagmahal, isang nangiting na ngayon ay nakikita niya bilang nangiti ng isang demonyo na nagtatagumpay sa kanyang balak. Ang bawat tasa ng tsa na ipinainom nito sa kanyang ina ay hindi tanda ng pag-aalaga. Isa yung dosis ng lason. Ang bawat pagmamalasakit ay isang pagkukunwari. Ang bawat yakap ay isang pagtataksil. "Sir?" Ang boses ni Luningning ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng dalaga. Isang tawa ang kumawala kay Adlawan. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng galit na hindi niya mailabas. Hinampas niya ang dashboard ng sasakyan. Hayop siya. Bulong niya. Paulit-ulit. Hayop siya. Ang pighati at pagkalito na nararamdaman niya kanina ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malinaw, mas malamig, at mas mapanganib. Isang nag-aapoy na galit. Hindi na ito tungkol sa isang insidente sa ospital. Hindi na ito tungkol sa isang restraining order. Ang laban na ito ay para sa bawat araw na pinahirapan ni Bailana ang kanyang ina. Para sa bawat kasinungalingan. Para sa bawat patak ng lason. Kinuha niya muli ang resulta ng laboratorio. Maingat niya itong tiniklop at ibinulsa. Tumingin siya kay Luningning at ang nakita nito sa kanyang mga mata ay hindi na ang Adlawan na nalilito. Ang nakita nito ay isang Adlawan na may isang layunin na lang. "Salamat, Luningning," sabi niya. Ang boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakakilabot na kalma.
Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Lumabas siya ng sasakyan at bumalik sa sarili niya. Nagmaneho siya pauwi. Ngunit hindi na ang adlawan na sugatan at naguguluhan ang nasa likod ng manibela. Ang nagmamaneho ngayon ay isang hukom na handa ng ibigay ang kanyang hatol. Pagpasok niya sa Villa Esperanza, naroon si Bailana sa sala, nagbabasa ng isang magazine. Itinaas nito ang kanyang tingin at ngumiti ng buong tamis. Ang parehong nangiti na nakita niya sa kanyang alaala. "Mahal, nandito ka na pala," sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring paglalambing. Naglakad si Adlawan palapit. Tumayo siya sa harap nito. Tinititigan ito ng diretso sa mga mata. Hindi niya itinaas ang kanyang boses. Hindi siya sumigaw. Sa isang boses na mahinahon at puno ng yelo, sinabi niya ang mga salitang magsisimula ng katapusan ng lahat. "Alam ko na ang lahat." Ang nangiti sa mga labi ni Bailana ay dahan-dahang naglaho, na parang isang bulaklak na nalalanta sa pagdating ng taglamig. Sa isang saglit, isang kislap ng tunay na pagkataranta ang gumuhit sa kanyang mga mata. Paano? Paano niya nalaman? Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito. Ang maskara, ang perpektong maskara ng isang inosenteng biktima ay muling isinuot. "Mahal, anong sinasabi mo?" tanong niya. Ang boses ay puno ng nag-aalalang pagkalito. "Anong alam mo?" Hindi sumagot si Adlawan. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang nakatuping resulta ng laboratorio. Walang emosyon niyang inilapag ito sa mesang salamin sa kanilang pagitan. Ang tunog ng papel sa salamin ay tila isang putok ng baril sa katahimikan. "Basahin mo," utos niya. Ang boses ay walang bahid ng dating pagmamahal. Malamig, matigas, napakunot ang noo ni Bailana. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Habang binabasa niya ang mga salita, naramdaman ni Adlawan ang isang munting satisfaksyon nang makita niyang bahagyang nanginig ang mga kamay nito. Nakita niya ang pagkilala sa mga mata nito sa pangalang Datura Metel. Ngunit si Bailana ay isang dalubhasa. Isang maestro ng sining ng panlilinlang. Pagkatapos ng ilang segundo, itinaas nito ang kanyang tingin. Wala nang takot. Sa halip, mga luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha ng sakit at pagkabigo. Ito, nagsimula siyang humikbi. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako ginaganito, Adlawan?" Tumayo siya at lumapit kay Adlawan. Sinusubukang hawakan ang braso nito, ngunit umiwas ito na para bang siya ay isang ketungin. Ang pag-iwas na yon ay lalong nagpasidhi sa kanyang pag-iyak. "Hindi mo alam kung gaano kasakit marinig yan mula sa'yo," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Ang talampunay." "Oo, alam ko kung ano yan. Iyan ang sekretong halaman na ginagamit ng lolo kong albularyo sa probinsya para sa mga may sakit na matatanda. Para daw bumalik ang lakas nila." Ang kwento ay lumabas sa kanyang bibig nang walang kahirap-hirap, na para bang ito ay isang katotohanang matagal na niyang itinatago. Nang makita kong nanghihina si Mami, naisip ko siya. Naisip ko si Lolo Cadyo. Naghahanap ako ng taong makakakuha noon para sa akin. Ang tanging hangad ko lang ay tulungan ang nanay mo, Adlawan. Ang nanay na tinuring ko na ring sarili kong ina. Pero anong ginawa mo? Hinusgahan mo ako. Pinalabas mo akong masama. Isang malakas na tawa ang kumawala kay Adlawan. Isang tawa na puno ng pait. "Ang galing. Napakagaling mong umarte, Bailana. Artistahin ka talaga. Sabihin mo sa akin, nasaan ang Lolo Cadyo na yan ngayon para makausap ko?" Isang anino ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Bailana. Patay na siya. 10 taon nang patay. Kaya nga reseta na lang niya ang nag-iisang pamana niya sa aming pamilya. Perpekto. Isang saksi na hindi na kailanman magagamit. Isang kasinungalingang walang sino mang makapagpapatunay o makapagpapabulaan. Ngunit hindi na si Adlawan ang dating Adlawan.
Hindi na siya ang lalaking bulag sa pag-ibig. Pati ba si Clara? Tinulungan mo rin. Malamig niyang tanong. Ang pangalan ay tumama kay Bailana na parang isang sampal. Natigilan ito. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pag-arte ay nagkaroon ng lamat. Anong sinasabi mo? Narinig ko ang recording, Bailana. Pagpapatuloy ni Adlawan, bawat salita ay isang bala. Narinig ko kung paano mo siya tinakot, kung paano mo siya sinira. Ganyan ka ba tumulong? Sa pamamagitan ng paninira ng buhay ng iba? Alam ni Bailana na talo na siya sa larong ito ng katotohanan. Ngunit marami pa siyang alas sa kanyang manggas. Kung hindi niya kayang talunin si Adlawan sa katotohanan, tatalunin niya ito sa opinyon ng publiko. Biglang tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at ang babaeng kaawa-awa ay naglaho. Ang pumalit ay isang babaeng malamig, kalkulado at mapanganib. Kinuha niya ang kanyang telepono. Harassment ito, Adlawan. Slander. Sinisiraan mo ako sa sarili nating pamamahay, sabi niya habang nagdi-dial. Tatawagan ko ang abogado ko. Sige lang, hamon ni Adlawan. Tingnan natin kung anong magagawa ng abogado mo laban sa ebidensya. Ngumisi si Bailana. Isang ngisi na nagpatindig ng balahibo ni Adlawan. Hindi lang abogado ko ang tatawagan ko. Ibinaba niya ang tawag at nagbukas ng isang video sa kanyang telepono. Iniharap niya ito kay Adlawan. Sa screen, nakita ni Adlawan ang kanyang sarili. Isang kuha mula sa isang nakatagong anggulo noong isang linggo sa gitna ng isa nilang pagtatalo tungkol sa negosyo. Ang video ay pinutol sa paraan na siya lang ang nakikitang sumisigaw, nagmumura at mukhang marahas. Ang mga salita ni Bailana ay inalis. Ang natira lang ay ang imahe ng isang lalaking nagwawala at puno ng galit. Isang halimaw. Naaalala mo ba ito, mahal? Tanong ni Bailana. Ang boses ay puno ng lason. Isang pindot lang, Adlawan. Isang pindot lang at makikita ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ka kapag wala ang mga kamera. Itigil mo na ang kahibangan na ito kung ayaw mong mawala sa iyo ang lahat. Nakatitig si Adlawan sa screen pagkatapos ay sa mukha ng kanyang asawa. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay ay may hawak na isang bombang sasabog anumang oras. At ang puntirya nito ay hindi ang kanyang katawan, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang dangal, ang lahat ng pinaghirapan niya. Siya ay na-trap. Hindi nagbiro si Bailana. Kinabukasan, ang video ay nasa lahat na. Nagtrending ito sa social media, naging pangunahing balita sa telebisyon. Ang pamagat ay halos magkakapareho. Ang halimaw sa likod ng milyones, bilyonaryong si Adlawan Palatino, nag-amok sa harap ng asawa. Ang video ay perpektong na-edit. Ang mga sigaw ni Adlawan ay malinaw, habang ang mga salita ni Bailana ay wala. Ang natira lang ay ang imahe ng isang lalaking marahas at wala sa kontrol. Isang asawang abusado. Nagsimulang gumuho ang mundo ni Adlawan sa paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang digmaan ay hindi sa korte, hindi sa pamamagitan ng ebidensya. Ang digmaan ay sa opinyon ng publiko. At sa larangang iyon, si Bailana ang reyna. Ang unang tumawag ay ang kanyang abogado. Adlawan, anong nangyari? Pinagmumukha tayong masama nito. Kailangan nating maglabas ng statement. Ngunit anong statement ang ilalabas niya? Paano niya ipapaliwanag ang konteksto ng video nang hindi binabanggit ang tungkol sa lason? Isang akusasyon na wala pa siyang sapat na ebidensya para patunayan sa korte. Sumunod ang mga tawag mula sa board of directors ng kanyang kumpanya. Adlawan, this is bad for our image. Ang mga stockholder ay nag-aalala. Ang stock prices natin ay bumabagsak. Ang kanilang bosses ay hindi nag-aalala para sa kanya, kundi para sa pera, para sa negosyo. Pagkatapos ay ang mga tawag mula sa mga kasosyo sa negosyo. Ang ilan ay nagkansela ng mga kontrata. Ang iba ay pansamantalang sinuspinde ang kanilang mga partnership.
Ang pangalang Palatino, na dati simbolo ng tagumpay at integridad, ay naging simbolo na ngayon ng iskandalo at karahasan. Pati ang ilang mga kamag-anak niya ay tumawag, hindi para mag-alok ng suporta, kundi para magbigay ng payo. Pinsan, baka dapat ka nang makipag-ayos kay Bailana. Kawawa naman siya. At para na rin sa pangalan ng pamilya. Bawat tawag ay isang sampal. Bawat salita ay isang patalim na lalong nagpapalalim sa sugat ng kanyang pag-iisa. Tinalikuran siya ng lahat, hinusgahan, tinatakan. Isang gabi, umupo si Adlawan sa dilim ng kanyang opisina sa Villa Esperanza. Ang lugar na dati saksi sa kanyang mga tagumpay ay tila naging isang kulungan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakatayo pa rin ang isang silver frame na litrato, isang kuha mula sa kanilang kasal. Siya at si Bailana, nakangiti ng malapad, mukhang walang anumang problema sa mundo. Sa isang iglap ng galit at sakit, hinablot niya ang litrato at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa tunog ng pagguho ng huling piraso ng kanyang pag-asa. Napasubsob siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng lahat. Talo na ba siya? Ganito na lang ba matatapos ang lahat? Sa gitna ng kanyang pinakamababang sandali, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. "Sir?" Ang boses ni Luningning. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay magaspang. Ayaw niyang may makakitang sino man sa kanyang kahinaan. Ngunit bumukas ang pinto. Pumasok si Luningning, may dalang isang baso ng tubig. Hindi ito nagsalita. Hindi ito nagtanong. Dahan-dahan lang nitong inilapag ang baso sa tabi niya. Ang simpleng gesto na yon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman ni Adlawan na may isang taong nakakakita sa kanya. Hindi bilang isang halimaw, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang taong nasasaktan. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Bakit ka pa nandito?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. "Lahat sila. Tinalikuran na ako." Umupo si Luningning sa silyang nasa harap ng mesa. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ang tingin ay walang paghusga, tanging sinseridad. "Dahil hindi pa tapos ang laban, sir, dahil kailangan pa rin po kayo ng nanay niyo." Ang mga salita nito ay tila isang angkla sa gitna ng isang maalong dagat. Ang kanyang ina. Oo, ang kanyang ina. Sa gitna ng pag-atake sa kanyang pangalan, halos nakalimutan na niya ang tunay na dahilan ng lahat ng ito. Ngunit bago pa man makabuo ng bagong lakas si Adlawan, ang huling dagok ay dumating. Tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa kanyang personal na abogado. Ang boses nito ay mabigat at puno ng masamang balita. "Adlawan, may masama akong balita. Kakaserve lang sa akin ng isang court order." Nagkaroon ng isang maikling paghinto. Nagsampa si Bailana ng petisyon para i-freeze ang lahat ng assets mo at dahil sa ebidensya ng pang-aabuso, inaprubahan ng hukom. Natigilan si Adlawan. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, simula ngayon, wala kang access sa mga bank account mo, sa mga ari-arian mo, sa pera ng kumpanya. Lahat. Frozen lahat, Adlawan. Pending the investigation. Nabitawan ni Adlawan ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig na gawa sa marmol ay tila ang huling pako sa kanyang kabaong. Nawala na sa kanya ang kanyang reputasyon. Nawala na ang tiwala ng kanyang mga kasosyo. At ngayon, nawala na rin sa kanya ang kapangyarihan at yaman na siyang sandata niya sa mundong ito. Wala na siyang magamit para lumaban. Wala na siyang maibabayad sa mga abogado. Wala na siyang kapangyarihan para protektahan ang sarili niya o ang kanyang ina. Sa gabing iyon, sa loob ng marangya ngunit malamig na opisina, naramdaman ni Adlawan Palatino
ang tunay na kahulugan ng pagkawala ng lahat. Ang mga sumunod na araw sa Villa Esperanza ay tila isang mahabang prosesyon ng patay. Ang dating sigla ng bahay ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mabigat na kalungkutan. Si Bailana, ang reyna ng kanilang munting kaharian, ay mas madalas nang wala sa bahay, abala sa pakikipagpulong sa kanyang mga abogado at sa pagpapatatag ng kanyang imahe sa media. Si Adlawan naman ay tila naging isang anino, nagkukulong sa kanyang opisina. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay tuluyan ng namatay. Sa gitna ng lahat ng ito, si Luningning ang naging tanging ilaw na hindi pumalya. Para sa kanya, ang digmaan sa labas ng silid ay hindi mahalaga. Ang tanging larangan ng digmaan na kinikilala niya ay ang kama kung saan nakahiga si Ginang Gunita. Hindi siya sumuko. Araw-araw, ang kanyang routine ay hindi nagbabago. Dahan-dahan niyang ginagalaw ang mga braso at binti ng matanda. Kinakausap ito na para bang gising at nakikinig. Ang gaganda po ng mga rosas sa hardin ngayon, Ma'am Gunita. Kwento niya isang hapon habang marahang minamasahe ang mga daliri ng matanda. Kulay pula po. Kasing pula ng paborito ninyong bestida. Babalik din po tayo doon, ma'am. Maglalakad-lakad po tayo ulit. Wala siyang inaasahang sagot. Ang kanyang mga salita ay bahagi ng therapy, isang paraan para panatilihing aktibo ang utak ng pasyente. Ngunit sa araw na yon, may nangyaring iba. Habang hawak niya ang kamay ni Ginang Gunita, naramdaman niya ang isang bahagyang pagpisil na pahinto si Luningning. Nagkakamali lang ba siya? Baka isang muscle spasm lang. Hinintay niya. At pagkatapos ng ilang segundo, naramdaman niya ito muli. Mas malinaw ngayon. Isang marahan ngunit tiyak na pagpisil sa kanyang kamay. Ang puso ni Luningning ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ma'am Gunita? Tawag niya. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. Naririnig niyo po ba ako? Ang mga talukap ng mata ng matanda ay bahagyang kumurap. Ang kanyang mga labi, na matagal nang walang imik, ay gumalaw. Walang tunog na lumabas, ngunit may isang pilit na pagbuka. At mula sa tuyot na lalamunan nito, isang halos hindi marinig na tunog ang namutawi. Nangunguy! Iyon lang. Ngunit para kay Luningning, iyon ay isang himala, isang senyales. May tao pa sa loob, lumalaban. Samamantala, sa kabilang bahagi ng bahay, si Yaya Mala ay abala sa pagliligpit ng mga gamit sa dating silid ni Bailana. Inutusan siya ng abogada nito na ihanda ang mga personal na gamit ng ginang. Habang binubuksan niya ang mga drawer, puno ng pighati ang kanyang puso. Ang alaga niyang si Adlawan ay wasak na wasak. Ang kanyang amo, si Ginang Gunita, ay walang kalaban-laban. At ang babaeng nagdulot ng lahat ng ito ay malapit nang makuha ang lahat. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga mamahaling panyo, may nakapa siyang isang lumang resibo. Kukunin na sana niya ito para itapon nang mabasa niya ang pangalan ng tindahan, Likas Diwa Botanica. At ang address, isang maliit na eskinita sa Quiapo. Biglang may isang alaala na pumasok sa isipan ni Yaya Mala. Naaalala niya ang ilang beses na umalis si Bailana. Nang palihim, kapag tinatanong niya kung saan ito pupunta, ang laging sagot ay, "Bibili lang ako ng personal supplies, Yaya. Huwag mo nang sabihin kay Adlawan, nakakahiya." Ngayon lang niya naunawaan. Ang personal supplies ay hindi kolorete o damit. Ito ay galing sa isang tindahan ng mga halamang gamot. Isang tindahan na maaring pinagkukunan nito ng lason. Taglay ang 2 piraso ng pag-asa, sabay na humanap sina Luningning at Yaya Mala. Natagpuan nila si Adlawan sa madilim na opisina. Nakaupo, nakatitig sa nabasag na picture frame sa sahig. Ang itsura niya ay tila isang taong sumuko na sa buhay. "Sir Adlawan," nagsimula si Luningning, hindi maitago ang panginginig ng boses. "Si Ma'am Gunita po." Gumalaw po siya. Pinisil niya ang kamay ko. Sinubukan niyang magsalita.
Dahan-dahang itinaas ni Adlawan ang kanyang tingin. Walang emosyon. Tila hindi na niya kayang makaramdam ng saya. Baka guni-guni mo lang yan, Luningning. Hindi po, sir. Giit niya. Totoo po. At may sinabi po siya, parang, Lana. Sa unang pagkakataon, isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Adlawan. Isang kislap ng interes. Bago pa man siya makapagsalita, inilapag ni Yaya Mala ang resibo sa mesa. At ito po, sir, sabi ng matanda. Itinuturo ang pangalan ng tindahan. Dito po palihim na pumupunta si Ma'am Bailana. Sabi niya, personal supplies daw po ang binibili niya. Kinuha ni Adlawan ang resibo. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Luningning at pagkatapos ay kay Yaya Mala. Ang dalawang babaeng hindi siya iniwan. Ang dalawang babaeng nagdala sa kanya ng dalawang susi. Ang kanyang ina ay lumalaban. At mayroon na silang isang posibleng lugar kung saan makakahanap ng ebidensya. Dahan-dahan, tumayo si Adlawan. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting tumuwid. Ang anino ng pagkatalo sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Ang apoy na akala niya'y namatay na ay muling nagliyab. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Yaya, Luningning, sabi niya. Ang boses ay hindi na basag, kundi matatag na. Kailangan nating magplano. Kailangan nating bumuo ng isang bitag. Ang plano ay simple ngunit delikado. Ito ay isang sugal na nakasalalay sa dalawang bagay. Ang kasakiman at kaba ni Bailana. Ang unang hakbang ay isinagawa ni Adlawan. Sa tulong ng kanyang abogado na pumayag na magtrabaho pro bono. Matapos marinig ang buong kwento, tumawag siya kay Attorney DeMarco, ang abogado ni Bailana. Attorney? Sabi ni Adlawan sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo at pagod. Isang perpektong pag-arte na natutunan niya mula sa pinakamagaling. Pagod na ako. Ayoko nang lumaban. Sabihin niyo kay Bailana, ibibigay ko na ang gusto niya. Pumapayag na akong pirmahan ang anumang papeles na kailangan para mailipat sa kanya ang kontrol sa mga ari-arian. Narinig ni Adlawan ang bahagyang pagkabigla sa boses ng abogado sa kabilang linya na agad napalitan ng isang tonong puno ng tagumpay. Isang matalinong desisyon, Mr. Palatino. May isa lang akong kondisyon, dagdag ni Adlawan. Gusto kong gawin ang pagpirma sa Villa Esperanza. Sa harap niya, gusto kong matapos na ito ng maayos. Bukas ng gabi. Ang kondisyon ay isang pain. Isang paraan para pabalikin si Bailana sa mismong lugar kung saan siya naghahari-harian at kung saan nila ilalatag ang kanilang patibong. Ang pangalawang bahagi ng plano ay mas masilan. Sa tulong ni Marco, nakakuha si Adlawan ng maliliit at halos hindi makitang mga hidden camera. Inilagay ito ni Yaya Mala sa mga estratehikong lugar sa loob ng silid ni Ginang Gunita, sa isang plorera, sa frame ng isang painting at sa isang maliit na alarm clock sa tabi ng kama. Bawat anggulo ay sakop. Ang huling bahagi at ang pinakamahalaga ay nasa kamay ni Luningning. Kinabukasan, habang nasa bahay si Bailana para isupervise ang paghahanda para sa pagpirma, sinadya ni Luningning na kausapin sa telepono ang doktor na tumitingin kay Ginang Gunita. Isang doktor na nabrief na rin nila Adlawan at pumayag na tumulong. Naglakad si Luningning sa pasilyo, malapit sa sala kung saan nagkakape si Bailana. Sinadya niyang lakasan ang kanyang boses, sapat lang para marinig. Opo, Doc. Oo. Nakakagulat nga po ang pagbabago. Oo, kanina lang po. Narinig kong binanggit niya ng malinaw ang isang pangalan. Opo, Doc. Ang pangalan po na sinabi niya ay Bailana. Nakita ni Luningning sa gilid ng kanyang mata ang biglaang pagtigil ni Bailana sa pag-inom ng kape. Ang katawan nito ay nanigas. Ang mga mata ay nanlilisik. Sige po, Doc. Salamat po.
Ia-update ko po kayo. Ibinaba ni Luningning ang telepono at naglakad papunta sa silid ni Ginang Gunita na para bang walang napansin na itanim na ang mitya. Alam ni Adlawan na ang takot ni Bailana na mabuking ay mas malakas kaysa sa kanyang kumpiyansa. Ang posibilidad na si Ginang Gunita ay magising at magsalita ay isang panganib na hindi nito palalampasin. Habang papalapit ang gabi, ang tensyon sa loob ng Villa Esperanza ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Dumating ang gabi. Si Adlawan ay nakaupo sa kanyang opisina. Ang mga inihandang papeles ay nasa ibabaw ng kanyang mesa. Si Bailana ay pumasok kasama ang kanyang abogado. Ang mukha niya ay isang perpektong maskara ng kalmadong tagumpay. "Handa ka na ba, mahal?" tanong niya. Ang boses ay may bahid ng panunuya. "Matagal na," sagot ni Adlawan. Kinuha ang ballpen. Ngunit habang nagaganap ang eksenang ito sa opisina, ang tunay na dula ay nagaganap sa ibang lugar. Ayon sa plano, pinatay ni Yaya Mala ang ilaw sa pasilyo na patungo sa silid ni Ginang Gunita na para bang nagkaroon ng sira. Ang tanging ilaw na natira ay ang dim light mula sa loob ng silid ng matanda. Si Luningning naman ay nagpaalam na uuwi na para walang ibang tao sa paligid. Naiwan si Bailana sa isang sitwasyon kung saan siya nag-iisa at may pagkakataon. Pagkatapos ng pagpirma, habang nag-uusap pa ang mga abogado, nagdahilan si Bailana. "Magpapaalam lang ako kay Mami. Kahit hindi niya ako naririnig, gusto kong malaman niyang maalagaan ako na siya ng mas mabuti ngayon." Ang kanyang mga salita ay puno ng kabanalan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Naglakad siya papunta sa madilim na pasilyo. Sa loob ng isang control room na in-setup ni Marco sa bahay nito, pinapanood ni Adlawan, Luningning, at ng isang pares ng pulis na nakastandby ang lahat sa mga monitor. Ang puso ni Adlawan ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Gagawin ba niya? Kakagat ba siya sa pain? Dahan-dahan, pinihit ni Bailana ang siradura ng pinto ng silid ni Ginang Gunita. Pumasok siya at isinara ito ng marahan. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng puso ng matanda. Naglakad si Bailana palapit sa kama. Tinitigan niya ang natutulog na biyenan. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin ito sa paligid. Tinitiyak na walang nakakakita. Nang makontento siyang siya lang at ang walang malay na matanda ang nasa silid, ang kanyang mukha ay nagbago. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang natira ay isang malamig at determinadong tingin. Ang tingin ng isang berdugo. "Patawarin mo ako, Mami," bulong niya. Ang boses ay walang anumang bahid ng pagsisisi, tanging kapaitan. "Masyado ka nang nagtatagal. Malapit na sa akin ang lahat. Hindi ko hahayaang ikaw pa ang maging hadlang." Dahan-dahan, kinuha niya ang isang malambot na unan mula sa silyang nasa tabi ng kama. Hawak niya ito sa magkabilang dulo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit. Bawat galaw niya ay kalkulado. Itinaas niya ang unan. Sa mga monitor, kitang-kita ni na Adlawan ang eksena. Ang unan ay nakatutok na sa mukha ng kanyang ina. Isang paghinga na lang, isang diin na lang, at iyon na ang katapusan. Sa control room, isang ungol ng galit at sakit ang kumawala kay Adlawan. "Ngayon na!" Sigaw niya sa intercom na konektado sa mga pulis na nag-aabang sa labas ng silid. Sa sandaling nagsimulang ibaba ni Bailana ang unan, isang nakakasilaw na ilaw ang biglang bumuhay sa buong silid. Sabay-sabay na bumukas ang lahat ng ilaw. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Natigilan si Bailana. Ang unan ay nananatiling nakaamba sa ere. Napakurap-kurap siya sa biglaang liwanag. At nang luminaw ang kanyang paningin, ang kanyang mundo ay gumuho. Nakatayo sa may pinto si Adlawan. Ang mukha ay isang maskara ng yelo at apoy.
Sa likod niya ay 2 unipormadong pulis. Mula sa isang sulok ng silid, isang maliit na pulang ilaw mula sa isa sa mga hidden camera ang tila kumikindat sa kanya nang iinsulto. Binitawan niya ang unan na para siyang napaso. Ang kanyang utak ay mabilis na nag-isip ng 100 dahilan, 1,000 kasinungalingan. Adlawan, anong? Inaayos ko lang ang unan ni Mami. Naninigas ang leeg niya. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Ang pag-arte ay tapos na. Huli ka na, Bailana, sabi ni Adlawan. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Hindi! Hindi totoo yan. Isang bitag ito. Pinlano niyo ang lahat ng ito para sirain ako. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay tumataas sa bawat salita. Puno ng desperasyon. Ngumiti si Adlawan, isang nangiting walang kagalakan. Isang bitag? Oo, pero ang pumatay. Desisyon mo yan. Sa sandaling iyon, alam ni Bailana na wala na siyang takas. Ang babaeng palaging may kontrol, ang babaeng kayang paikutin ang lahat sa kanyang mga daliri, ay na-corner na. At ang isang hayop na na-corner ay hindi basta-basta sumusuko. Ito ay nagwawala. Isang nakakakilabot na tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawa na puno ng kabaliwan. Oo, ginawa ko. O aaminin ko na. Gusto ko siyang mamatay. Gusto ko siyang mawala. Itinuro niya ang natutulog na si Ginang Gunita. Itong matandang ito. Mula pa noong una, hindi niya ako gusto. Sa mga mata niya, hindi ako sapat para sa ginto niyang anak. Palagi siyang hadlang. Isang tinik sa lalamunan ko. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang nagniningas na mga mata kay Adlawan. At ikaw, akala mo ba minahal kita? Ginamit lang kita, Adlawan. Isang tanga, isang bulag na tanga na madaling mauto sa ilang matatamis na salita at peking mga luha. Habang ikaw ay abala sa pagpapayaman, ako ang nagtitiis sa lahat ng ito. Ang bawat salita ay isang lason na matagal na niyang itinatago. Ang lahat ng galit, lahat ng inggit, lahat ng kasinungalingan ay lumabas na. Ang magandang maskara ay tuluyan ng nabasag at ang nakalantad ay isang mukha ng purong kasamaan. Pinatay ko ba siya? Hindi pa. Pero dapat sana. Matagal ko nang ginawa. Ang sa akin ay sa akin lang. At walang sino man, lalo na ang matandang yan, ang makahahadlang sa akin. Iyon na ang huling salitang kailangan ng mga pulis. Lumapit sila. Bailana Palatino, inaaresto ka namin sa salang attempted murder. Nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang pulsuan, doon lang tila natauhan si Bailana. Nagpumiglas siya. Huwag! Bitiwan niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Hindi niyo alam kung sino ako. Hinila siya ng mga pulis palabas ng silid. Habang dumadaan siya sa harap ni Adlawan, tumigil siya. Tinitigan niya ito. Hindi nagalit, kundi may isang malamig na pangako sa kanyang mga mata. Siya ay talunan, ngunit sisiguraduhin niyang mag-iiwan siya ng huling sugat. Ang kanyang tingin ay lumipat sa likod ni Adlawan, kung saan nakatayo na ngayon si Luningning. Ang mukha ay puno ng awa. Ngumisi si Bailana, isang ngising mapanlait. Hindi ka magiging masaya sa kanya, sabi niya. Ang mga salita ay nakatutok kay Luningning, ngunit ang lason ay para kay Adlawan. Wasak na siya. At pagkatapos ay kinaladkad na siya palayo. Naiwan sa silid si Adlawan at Luningning. Ang katahimikan ay mabigat. Tapos na ang digmaan. Nanalo ang katarungan. Ngunit walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging isang malawak at nakabibinging kahungkagan. Tumingin si Adlawan sa babaeng minsan niyang tinawag na asawa, na ngayon ay isang kriminal na inilalayo. Hindi na niya ito kilala. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon na tila huminto noong kasagsagan ng bagyo ay muling umusad. Dala nito ang paghilom at ang pangako ng isang bagong simula. Ang balita
ay lumabas sa lahat ng pahayagan. Bailana Palatino, hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa mga kasong attempted murder at frustrated murder. Ang pagtatapat nito sa silid na nakunan ng video ang nagsilbing pinakamatibay na ebidensya. Ang katarungan, bagamat mabagal, ay nagwagi. Ang Palatino Corporation na minsay nasa bingit ng pagguho ay dahan-dahang bumabangon. Sa isang board meeting, nakaupo si Adlawan sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang tindig ay iba na. Wala na ang dating kayabangan ng isang lalaking hindi pa nasusubok ng mundo. Ang pumalit ay isang tahimik na kumpiyansa, isang katatagan na hinubog ng apoy. Ang bawat desisyon niya ay mas matimbang. Ang bawat salita ay may bigat. Iginagalang siya ng mga tao, hindi na lang dahil sa kanyang apelyido, kundi dahil sa lalaking pinatunayan niya sa gitna ng pagsubok. Ngunit ang tunay na pagbabago ay hindi nangyari sa loob ng boardroom. Ito ay nangyari sa loob ng tahimik na silid kung saan naroon ang kanyang ina. Isang hapon, nakaupo si Adlawan sa tabi ng kama ni Ginang Gunita. Binabasahan ito ng isang libro ng mga tula. Ang kanyang ina ay gising na. Hindi na ito makapagsalita tulad ng dati, at ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay nananatiling mahina. Ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay, nakikinig, umuunawa. Huminto si Adlawan sa pagbabasa. Tumingin siya sa kanyang ina. "Ma," sabi niya, ang boses ay mahina. "Patawad po kung naging bulag ako." Dahan-dahan, itinaas ni Ginang Gunita ang kanyang kanang kamay, ang kamay na may lakas pa, at marahang idinampi ito sa pisngi ng kanyang anak. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ng matanda, ngunit ang kanyang tingin ay hindi puno ng paninisi. Puno ito ng pagmamahal, isang pagmamahal na hindi kailanman nagbago. Sa simpleng haplos na yon, naramdaman ni Adlawan ang pagpapatawad, at sa wakas, napatawad na rin niya ang kanyang sarili. Sa hardin, ang dating Villa Esperanza na naging pugad ng kasinungalingan ay tunay nang naging isang tahanan ng pag-asa. Ang mga bulaklak ay muling namukadkad. Dito madalas dinadala ni Luningning si Ginang Gunita tuwing hapon. Nagpasya si Luningning na manatili, hindi na lang bilang therapist, kundi bilang isang kaibigan at tagapag-alaga. Ang kanyang presensya sa bahay ay nagdala ng isang gaan na matagal nang nawala. Ang kanyang tawa ay naging musika sa mga pasilyo. Ang kanyang pag-aalaga ay naging puso ng tahanan. Isang dapit hapon, habang itinutulak ni Luningning ang wheelchair ni Ginang Gunita sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, lumabas si Adlawan mula sa bahay. Lumapit siya at umupo sa damuhan sa tabi nila. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Pinanood lang nila ang paglubog ng araw, ang langit na nag-aagaw sa kulay kahel at lila. Alam mo, pagsisimula ni Adlawan, ang tingin ay nasa malayo. Ang huling sinabi sa akin ni Bailana ay wasak na daw ako. Tumingin sa kanya si Luningning. Ang kanyang mga mata ay malambot. Ang isang baso na nabasag ay hindi na maibabalik sa dati, sabi niya. Pero ang mga piraso nito, kapag pinagsama-sama muli, ay pwedeng maging isang mosaik. Iba ang itsura, may mga lamat, pero mas matibay at may sariling ganda. Tumingin si Adlawan sa kanya, sa babaeng hindi siya hinusgahan, sa babaeng nanatili noong lahat ay umalis. Sa babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng pananatili. Naramdaman niya ang isang emosyon na matagal na niyang ibinaon, isang emosyon na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Hindi ito ang nag-aapoy at bulag na pag-ibig na ibinigay niya kay Bailana. Iba'y ito. Ito ay tahimik, matatag, at totoo. "Salamat," bulong ni Adlawan. "Salamat, dahil tinuruan mo akong maniwala ulit." Ngumiti si Luningning, isang ngangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata.
Isang ngiting nagdala ng isang bagong umaga sa puso ni Adlawan. Hinawakan ni Adlawan ang kamay ni Luningning. Sa kabilang banda naman, hinawakan ni Ginang Gunita ang isa pa nitong kamay. Tatlo sila, magkakasama, tahimik na nakatingin sa papalubog na araw. Ang mga puso ay puno ng pasasalamat para sa mga sugat na naghilom at para sa isang bagong pag-asa na isinilang mula sa abo ng nakaraan. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa trahedya. Ito ay nagsimula muli. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang kwentong nagpatunay na gaano man kadilim ang gabi, palaging may bukang liwayway na naghihintay. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni na Adlawan, Luningning at Ginang Gunita ay ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ito ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakamali, patawarin ang sarili, at muling buksan ang puso para sa tunay na pagmamahal. At higit sa lahat, ipinapakita nito na ang matibay na ugnayan ng pamilya at ang tunay na pagkalinga ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang uri ng kasamaan at panlilinlang. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Adlawan at Luningning? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!